Hindi kaya nga kung napanood yun ni Mikey, mas malungkot si Mikey. Kasi dahil nga syempre hindi niya mabigyan ng anak si Robby. Ang dami naman ngayon nagsasabi. Bading naman daw ba ngayon si Carlos Yulo? Grabe ka naman, naka-crop top lang, bading na. Isa pang kandidato ay itong si Wendell Ramos sa 4th District naman ng Manila. Ay, talaga si Wendell Ramos? Yes. At saka si Tito OG. Sino? Si... Parang niluwain din. In the Navy, in the Navy, in the Navy. Pala yun. Ang parang na forma niya, no? Yung baba, Heart Evangelista, taas honesto. Akala ko naman Super Mario. Diba? Ano yan sa lamin? Tali-talinuha. Ideal vision. Pero ano, parang pag nagsasalamin ka, parang ipokritong matalino. Ay, anyway, ayan, syempre, hello mga kaabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo! Ito naman po si Jota Poco. At ito naman po si Papa O. Yes, no? Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ichika mo na! Dali! Nako, tinay po namin ito. Wala pa kami sa Rome. Andito pa kami sa tindahan. Oo. So, inilabas to na nandun na kami. Ayun. Diba? Nasa Florence na tayo by this time. Doon po kami umatin. Siyempre kami ng Florence de Mayo. Ha? Hindi. Florence, Italy. Florence, Italy. Oo, naalala ko yung ano na yun. Akala ko Italy. Tinuro ng scenography teacher namin. That's Italy, not Italy. Actually, depende naman yan sa kung maingay si Martina o hindi. Diba? Siyempre may bago siyang work, kaya... Martina sa busap, no? Nag-makeup na lang. Ingay ka dyan. Ayun nga. Depende nga yun. May American accent, may depende yan sa basta tama ang spelling pag simula. Yeah. Oo, sasabihan nga Tito Oje, para hindi mga gatang aso. Charlie! Ay. Crew. Dito si Jex dito. Si Rena dapat talaga. Parang nakakatawa kaya. Diyos ko, alam mo, nagkurbata ka lang. Parang gusto ko na isa. Parang siya yung gusto mong Italy. Grabe kayo sa akin. Pinag-isipan, bilis ang buwan ko pinag-isipan yung joke na yun. Grabe, alam niya paparating yung word na Italy, ha? Anyway, naku, ito na nga doon. Oh, yes, Nay. Oo, syempre, tawad tayo ng tawad, pero nalulungkot naman tayo dito dahil, di ba, kung matatandaan natin, nag-video itong si Robby Domingo bilang kasabay ng kanyang kaarawan. Yes. 35 na pala si Robby. No? Diba? Imagine mo yung mukha ni Robby noon, ngayon, parang walang nagbago. Diba? Oo, diba? Nung siya'y pumasok, lumabas sa PBB, hanggang ngayon, hindi nagbabago ang mukha. Ikaw din naman Hindi nagbabago face mo na. Partida, hindi pa ako pumasok dyan sa PBB. Oo, diba? Oo. Parang pabata ng pabata, no? Diba? Parang papitos na. Ha? Parang dapat yata tahimik. Tawagin niyo lang po ako, ha? Nakakaloka ka. Pwede naman kaming dalawa na lang, kahit namin. Oo. Anyway, so yun na nga. Siyempre, yung kanyang video, parang umiyak na siya, no? Parang siguro, dahil alam niya yung struggles nila pareho ng kanyang asawa, si Mikey Pineda. Yes. Sa mga hindi nakakalam, siyempre, si Mikey Pineda ay may sakit na. So ayaw naman i-compromise ni Robby Domingo kahit pa gustong-gusto na niyang magkaroon ng anak. Ano nga ba na yung sakit ni Mikey? Ubo ni Josa. Ha? Narinig ko. Ubo. Hindi si Josa, yung sakit ni Josa. Sakit ni Mikey. Kala ko ubo ni Josa, narinig ko kasi. Merong dermatomyositis itong si Mikey, a rare autoimmune disease that causes muscle weakness, inflammation, and a skin rash.
Kasi depende rin sa panahon, sa climate, no? Kaya minsan mahapdi pag hinahawakan ng katawan ni Mikey, gano'n. Oo, despite that, ano mo yun, di ba ang daming yumakap, humanga, sumaludo kay Robbie. Dahil nung sila ikinasal, alam naman niya yun na meron na si Mikey. Ang pag-ibig ay walang pinipiling sitwasyon. Basta, sakit. Oo, di ba? Siyempre, sino ba namang ayaw na magkaroon ng anak, hindi ba? I'm sure kahit naman si Mikey, gusto na rin niya magkaroon ng anak. Pero, siyempre, silang dalawa mismo ayaw nila i-compromise. Kaya, di ba, kung matatandaan natin, ito yung pahayag ni Robbie. That's my wish for my birthday. Ano ba nangyayari? Ano ba mangyayari? Especially with Mikey. And then, nakakasa na ako na, okay, by this year, actually, by this month, sana meron na akong anak, diba? But, it didn't happen. It's hard. Hey, maybe it's not time yet. Not yet. But I'm hoping na mangyari yun. But yeah, first things first, I want Mikey's sickness to be gone. So that we can go back to our original plan. And that's my wish for my birthday. It's not for me anymore. I'm 35 and I feel so alive. Wala na tayong panahon para gumawa ng pansit, but kailangan pa rin ng long life. Okay? Happy birthday to me! Damang-dama pa emotions niya, Nay. Oo, di ba? Hindi kaya nga kung napanood yun ni Mikey, mas malungkot si Mikey. Kasi nga, dahil nga syempre hindi niya mabigyan ng anak si Robbie. Parang posible naman na mabigyan talaga ni Mikey ng baby, si Robbie. Ang imposible talaga, mabuntis itong si Joe. Ay, oo naman. Yung talaga ang malaking iman. Oo naman. Nakakaloka, hindi pa. Eto na nga, Nay. Diyos ko, nabash ng bonggang-bongga itong si Robbie Domingo. Dahil nga dun sa kanyang birthday post kung saan sinasabi niya na gusto niyang magkaroon ng anak. Sabi ng mga netizen, parang napaka-insensitive daw nung post na yon ni Robbie. Sabi nga nung isa, as a wife, I think ang hirap panoorin yon. Knowing na alam mo na ngang may problema, tapos yung husband mo is also saying those things in public. Na gustong-gusto mong ibigay yung gusto niya, pero wala kang magawa. Masakit yon at doble ang sakit nun bilang asawa. Pero nagbigay na nga ng komento itong si Mikey Pineda tungkol dun sa mga komento ng mga netizen sa ginawa ng kanyang asawa. Sabi niya, no issues at all. It's something I have openly spoken about before, but of course, he has a bigger reach. Hehehe. It's both of our plans, our goals, and our wishes, but we acknowledge the reality of things. We are hopeful and for now, we put our trust in God's plans for us. At gaya nga ng ginawa natin kay Miss Chris Aquino, di ba na binombard natin ang langit ng prayers. I-bombard din po natin ng langit ng prayers na sana mag-grant yung birthday wish ni Robbie na sila ay magkaroon ng baby ni Mikey. Di ba, Nay? Oo. Lahat naman nangyayari in God's perfect time. Correct. Ipag-pray natin yan. Katulad ng di ba, yung pinagpe-pray din natin na sana mag-aayos ang Yulo family. Yes. Sa kabila ng sunod-sunod na naglalabasan, ayan si Carlos Yulo, nag-OOTD. Ayun nga, Nay. Naka-crop top. Ang dami naman ngayon nagsasabi. Bading naman daw ba ngayon si Carlos Yulo? Grabe ka naman, naka-crop top lang, bading na. Kaya nga, yung sinasabi ng mga netizens. Ay, ganun ba? Kaya nga naloloka ako kasi parang, di ba, si Kyle Echari nga, nagka-crop top, may issue ba tayo? Bagay naman doon, Mama Joy. Uy, bagay sabihin. Oo nga. Di bagay kay Carlos? Hindi naman, mas bagay lang kay Kyle dahil matangkad. Ano ibig mo sabihin naman? Dahil ba maliit ng konti si Carlos, hindi bagay? Hindi naman konti, Mama Loy. Ang laki ng diferensya talaga. Hoy,
pero ha, in fairness, bagay sa kanya dahil ang ganda ng katawan niya. Oo, si ano. Oo, maskulado. O isa pang nagka-crop top, si Jong Hilario. Oo, diba? Nagka-crop top, hindi naman binabash ng mga tao. Oo nga. So bakit yung kay Carlos binabash siya? Kasi tinatanong ng iba, baka daw mamaya si Chloe ang nagpasuot sa kanya. Baka nga daw crop top pa yun ni Chloe. Sabi ng gano'n ng iba. Makaloko. Oo nga, nabasa ko yun. Ayan, no, tignan mo, sabi, may mga nagtatanong kay Chloe. Sa inyo, ayan, may nagtatanong kay Chloe, sa'yo daw po ba yun? Para matigil ng mga marites. Sabi ni Chloe, hindi yun akin, siya ang bumili nun. At saka endorser daw si Carlos ng Adidas. Baka yun ang latest trend ngayon for men. Diba? Kahit yung mga mag-iinom sa amin, nag-crop top din. Oo, uso nga yung crop top. Kaso kinilabsan parang Winnie the Pooh. Dahil ang lalaki ng tiyan nila. Ngayon kinasal na laki kasi ng tiyan na crop top. Akala nila kina-Carlos ng bagay. Ay, Winnie the Pooh. Napansin nyo ka, Tito Oji, parang tumangka din si Carlos Yulo. Sa crop top? Hindi! Sa kanya elevator shoes. Gagay, di ba elevator shoes yun? Hindi uso naman sa lalaki, yung mataas yung tako. Yung platform. Oo. Ano tawag sa ganun? Loy stylist ka eh. Platform shoes. Oo. Hindi elevator shoes. Hindi. Platform shoes yung tawag. Kasi sinabayan din yan. Siguro malaki talaga impluensya ni Chloe. Oy, teka lang din na. Speaking of platform shoes, alam mo yan, ang daming artistang nakaganyan lagi, di ba? Dahil nagpapatangkad. Oo. Si Kristen Bables. Oo. Si Keldin Miranda. Oo, di ba? Huwag nang gawing issue, Oo. Hindi kasi nga parang parang hindi sila sanay na makita si Carlos na nag-OOTD. Na medyo fashion forward yung mga outfits niya. Kasi nga lagi nga naman sabi nga ng isang netizen, ano ba susuotin niya? Naka-tracksuit lang siya forever. Yung ternong jacket at saka jogging pants. Yun lang ba lagi niya dapat suot? At saka hello, okray natin yung bag niya, Louis Vuitton. Yung sling bag. Oo, yung sling bag niya. Oo. Ikaw na talaga mamali pag may maraming pera, pag hindi ka naman nakabili ng gayong kamahal na bag. Diba? Ikaw na may 100 million. Alam mo, baka 10 ganun lahat ng kulay, kaya mong bilhin. Meron nga akong friend na sinasuggest niya na hindi raw ba mag-share si Carlos Yulo ng kanyang mga incentives, yung mga niregalo sa kanyang pera, para sa mga batang gusto ring matuto at gusto ring maging kagaya niya. Yan sa mga gymnastics, kung meron daw ba siyang ganon o foundation. Sabi ko naman sa friend ko, pera niya yun. Ano pa kailan natin, hindi ba? Kung saan niya gastusin yung pera for as long as hindi siya nagda-drugs, di ba? Hayaan natin kung hindi man siya makaisip magkawang gawa sa mga kapwa niya gymnast, hindi ba? O kung mas maganda nga, makaisip siya na magprograma, manggaling sa kanya yung funding para sa mga bata na nangangarap na maging Carlos Yulo someday, di ba? Baka naman hindi lang masyadong ipinamamalita ni Carlos na yun ang kanyang ginagawa bilang bahagi ng kanyang pag-share ng blessings. Yes. At saka kasabay naman na yun yung mga binibigay sa kanyang incentive, nabibigyan din yung kanyang coaching staff. Tapos yun ding Gymnastics Association, di ba? Nabibigyan din nung kasabay nung binibigay sa kanya. Kaya huwag na po nating hanapan kung nagbibigay ba siya o hindi. Kasi di ba minsan yan na yung yan ang dilema ng mga tao na pag halimbawa alam nila na meron ka sa buhay, minsan hindi nila alam na meron ka mga pinaglalaanan, meron ka palang mga pinagagamot, di ba? So, kumbaga, hindi natin na maghanap kung, nasa na yung pera, saan mo dinala? Kasi ang tama sabi mo na, pera niya yun. Siyang decide kung saan niya yung gagamitin. At saka hindi naman lahat ng ginagastos or ibinibigay na pera sa ibang tao ni Carlos, kailangan pa niya isa-isahin. Correct. Mali naman natin talaga nagkakawang gawa siya. Pero Tito Oji, mamali, parang pili ko hindi pa siya nakakapagbigay sa nanay niya at sa tatay niya. Ano naman nalaman? Paano hanggang ngayon nagla-live selling pa din ng mga damit, ng mga longganisa ang kanyang nanay? Bumili ka ba? Nakaubsan Tito Oji. Inibusan ako ni Bastoyo. At saka ni Miss Ay. At saka merong painting na drawing yung kanyang anak, si Carl. Parang ang dami gustong bumili. Wow, diba? Alam mo, may nakita ko, no?
Oo, yung dati pang message ni Carlos Yulo noong 2021 dito sa kanyang ina. At ang sabi nga niya, Doy, ano? Eto na yung nasa sulat! Pasa. Happy Mother's Day sa lahat ng mommies out there. At syempre, sa superhero ko, Ma Angge. Salamat sa lahat-lahat, Ma. Di matutumbasan ng kahit anong bagay yung binigay mong pagmamahal at sakripisyong ginawa mo para sa amin. Ikaw ang pinaka-best. Hehehe, I love you. Kailan yan? May 9, 2021, no Mother's Day na. Tapos diba, nag-iba na, no? Talaga nag-sariling buhay na si, ano, no? Si Carlos, no? Kaloka. Anyway, kanya-kanya naman yan, no? Basta kung ano yung narrative ng kabila or yung isa, doon lang tayo bumibase, no? Doon dumidepende ang opinion ng mga tao. Tama. Hindi naman natin alam talaga yung kwento sa likod niya. Basta hangarin na natin na magkasundo-sundo ang magpapamilya na yan. Tama. Ako, Tito Ogie, nung pinagbubuntis ako ng inay, eh di papanganak na ako. Naku, hindi rin nagkasundo ang kamadrona at ang inay. Bakit? Sabi ng kamadrona, umiri. Madang iri-iri, iri pa! Umiri ka pa, umiri! Ayun, lumabas na ako. Ayun. Biglang sinampal ng kamadrona ang inay. Bakit? Sabi ng kamadrona, ang sabi ko, ere, hindi dumi! Okay naman dito, parang mas masakit, pero sinabi ng kamadrona. Ba't gano'n? May reaction ninyo. Parang ikaw yung nadumi. Grabe kayo, Diyos, mas masakit pa yan. Kung hindi na ako umungan, gusto niyo pa magkakamalang ako yung pinagkakaman. Hindi, at least naman, yung matigas. Ito na po yung tubol. Na back to you. Ito lang naman. Nalagdagan yung sa Anyway. Daming side comments. Sa set, Ay nako, eto na nga, diba? Oo. Abay, ang dami rin sasuggest sa akin. Baka naman meron ka pang ibang alam na mga tatakbong artista pa. Kasi nabanggit natin nung una dito, si Sanjo ay sa party list ng ASAP na. Yes. Tapos si Aiko nga ay re-electionista bilang konser sa 5th District ng QC. Si Ibiang, si Sylvia Sanchez ay ito ay pinabulaanan niya. Marami talagang nagtutulak sa kanya pero hindi raw niya kanya. Okay na daw na siya ay bumababa bilang invitasyon na rin sa kanya bilang siya yung nanay ng congressman na si Arjo Atayde. At meron pa siyang Nathan Studios. Yung kanilang film production outfit. Dami pinagkakabalaan yan. Kaya hindi daw niya talaga yan matututukan. Pero hindi natin alam. Kasi tinanong ko si Ibiang kung ano ba yan, sure na ba yan? Bahala na Mare. Sabi niya sa akin. Isa pang kakandidato ay itong si Wendell Ramos. Sa 4th District naman ng Manila. Ay, talaga si Wendell Ramos? Yes. Ang bait niya. Kapit-bahay namin na sa Sampaloc. 4th District din yan. Si Jay Manalo. Sa 2nd District naman ng Manila. Bilang pagsihal din. Tapos si Enzo Pineda. Sa 5th District ng Quezon City. Ang dami, no? Kaalyado ni Aiko. Si Marco Gumabaw ay yun na nga. Dire-diretso na ito, no? Ang pagtakbo niya bilang congressman sa 4th District ng Camarines Sur. Gusto, no? Alam mo, uubos na yata mga artista, lahat nagtatakbuhan na. No? Lahat hindi pa alam kung tatakbo sa Batangas. Ayun na nga Vice Governor nga din ko kay Lucas. Ha? At saka si Tito Ogie. Sino? Parang nilawayan yung Hindi yung i-iri. Basta siya Tito Ogie. Yung ginagawa yung massage niya, yung earring candle. Ginagawa. Wag na yun. Ayoko yun. Sino? Sino ba yung binanggit niya? Kasi naman, kanan yung nakakaya. Narinig ko. Ayaw nga, ba't tayo mo babanggitin yun? Huwag, nakakadiri.
Uy, baka nagtataka sila kung sino. Bigyan mo naman daw ng clue. Wag no. Oh, sige na. Hindi na. Okay, but anyway, basta galing tayo, Lloyd, di ba? Sa isang event kung saan 10 luxury cars ang ibinebenta. Actually, na supercars. Bakit supercars? Kasi nga na ito yung mga top of the line nung mga luxury brands na Maserati, Audi, Rolls-Royce, Ferrari, McLaren. Grabe. Diba? Ang bongga. Ayan, ito, McLaren. Ako rin, McLaren ako. McLaren ka? McLaren. Hindi ko mainaamin. Hindi, yun nga. Nakakatuwa, no? 10 kotse na ang ibinenta for a cause. At ang total ng 10 kotse na ay 200 million plus. Para lang makapagpatayo ng Sampaloc Dialysis and Diagnostic Center. Wow. Sa Manila. Meron ng ganyan sa Manila. Nag-groundbreaking na sila na. Kaya tuloy na. At dahil nga, akala natin nung nandun mag-auction pa lang, nabenta na pala agad yung 10. May mga pumili na. Wow. Kaya sure na ang mga taga-Sampaloc na magkakaroon po kayo dyan ng Dialysis and Diagnostic Center. Siyempre sa kabutiang loob ng ating minamahal na si Sam Versosa. Yes! Nagtatakbong mayor ng Manila. Pangako niya yan, Nay. 2021 sinabi niya, magbebenta siya ng mga kotse para nga for a cause. Dahil gusto nga niya na magkaroon ng dialysis center sa Maynila. Wow. Ngayon tinupad niya na yung pangakong yun. At hindi lang sa Sampaloc. Ay, oo, Nay! Meron na siyang napagawa na 2 dialysis and diagnostic center sa Quezon City naman. Diba? So ngayon ang kanyang focus Manila. Nag-groundbreaking na sila para sa Sampaloc, pero ayan na yun. Ang dami pa pala niya mga plano. Meron pa sa Tondo, sa Santa Mesa, sa Malate, sa Santa Ana, at kung saan-saan pang lugar dyan sa Manila. Para walang inggitan. Parang daw hindi nalalayo pa yung mga Manilenyos. At saka yung mga hindi afford yung gastusin sa dialysis. Ang taray. Hindi ba nakakaloka? Biro mo 10 luxury cars, kotse niya, collection niya, give up niya para lang dun sa kanyang mga kababayan sa Maynila. Pero ano yun ay hindi lang yan, Loya. Kasi nung pandemya ay binigay din niya yung isang kotse niya para dun sa shop and share ni Angel Oxin. Yes! At ito lang din nakaraan, Nay. Dahil dun sa isang foundation kasi na siya kabilang, yung kila Direk Robbie Carmona, nagbenta siya ng sasakyan para dun sa bone marrow facility. Dun sa PGH? Oo. Ay! Nakaka-touch, tsaka nakaka-inspire. Parang sana ganun tayo kayaman para ganun din yung pwede natin maitulong sa iba. At sana ganyan lahat ng politiko, no? Siyempre, ito pa rin hindi naman nakakatuwang pakinggan. Ginagawa nila yan para sa mga mamamayan. Pinaparinggan mo ba yung binulong mo kay nanay? Alin, yung iri-iri? Oo. Grabe, naalala ko na naman yung sakit. Anyway, ayan na. Congratulations. At congratulations sa lahat ng Manilenyos dahil meron na kayong Dialysis and Diagnostic Center. First of the many. Nako, yan ang sabi niya, di ba? Pag nabigyan ng pagkakataon, talagang tutuparin niya yung iba pang mga center sa iba pang lugar sa Maynila. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Lon, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nyo lang yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinikyan kayong unang-una na-notify na meron kami latest update, ha? At syempre pang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At kung kayo po ay may Christmas party sa inyong kumpanya, ako nandito po ang La Vida Events ni Mamaloy at ng aking mga angels para po maging katuwang nyo sa isang fun and memorable Christmas party. Visit nyo lang po ang aming website sa lavidaevents.com. Maraming pong salamat sa ND Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nag-high po yan kagabi na. Yung sakit, no? Pero tiis ganda. Oo naman. May kanto, pero tolerable. Hindi naman halos nararamdaman. Konti lang. Pero kita mo naman ang epekto, ang saya, di ba? At tinatighten talaga yung skin. Totoo. Kita mo nga, sabi ni Martina, umamaloy, kantong-kanto yung ano mo, Nahabol ko yung kay Papa O,
kasi nga nagpa-haifu. Yes. 90, haifu, 90 ang pagkagawa niyo, ha? Ay. Tapos medyo magpa-baby botox kayo pag may mga lagat-lagat na dito. Oo. Yung mga wrinkles, Yes. mga smile lines, ganyan. Yes. At syempre pang Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. Ayan, Doc JC Solis. Yes. Diyan po sila sa Iridigas sa katrampo ng Christ the King Church. Kita niyo naman ang mga ngiti. Yes. Diba? Pati ni Diyosa. Oo. Ay, grabe yung ngiti. Ang laki ng bibig. Hindi Pati na bibig ginagawa. Ang haba ng dila. Hindi ba yung kaya ni Doc JC Solis? Dila? Hindi. Ngipin lang ginagawa mo. Yes, Josa. And of course, sa mga nagsasabi po na ang ganda daw ng buhok ko. Oh. Belated happy birthday kay Sir Mikael Hiran. Ayan ang Hairday Berry Salon. At ang aking, ayan, salamin, Ideal Vision. At sa, ano naman pala, pag gusto niyo magpamassage, dyan lang po sa may Deluxe Spa sa Scout Fernandez sa Tomas Mora. Ayan, dyan din ako nagpa-hot stone massage. Ay, ang sarap. Pangalan niya. Edit mahusay. Naalala ko yung stone. Naalala ko yung stone ni ano. Yun eh. Baron Geisler. Anyway, ayan na. Thank you, Vince. Siyempre pa ha. Ang Ultra Mega. Oo. Sa darating na October 4 and 5. Ayan, nasa Okada sila. Ang social. Oo. Dahil alam mo naman Ultra Mega, di ba? Yan yung mga wholesaler yan eh. Yeah. Yung mga may sari-sari store, may mga grocery. Diyan humuhugot. Ng mga paninda nila. Diba? Kasi nga mura. Ha? At meron siyang 38 branches all over Luzon. At nagkalat din sila sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal. Meron din sila, Loy, na mga wholesale segment na nag-distribute ng mga grocery items sa ibang mga businesses like groceries, supermarkets, mini-marts, at kung saan-saan pa. Dami Ito na nga, sa October 4 and 5 na po. Yung mga wholesale customers nila, exclusive sa inyo ito, ha? Dahil may ipararaffle na 16. 16 na kotse. Nakakaloka! At 2 million in cash prizes. Nakakaloka! Yan sa October 4 and 5. Ang galing! Ultra Mega lang ang sakalam. Pasalamat kayo. Napunta sa Italy kami. Pero pwede naman tayong bigyan tag-isa, di ba? Na kotse. Konti na lang yung paraffle. Ay, magbablog si Josa dyan, tsaka si Jen. Ay, ang bola! Josa. Pero parang mas gusto ko mag-ano na lang, magtinda na lang. Bakit? Baka makatalo ko sa mananalo ng kotse. Ayan, October 4 and 5 yan sa Okada. Yes! Ang Ultra Mega, kung saan ang budget nyo, mega dami ang mabibili, di ba? Ay, correct. Alam mo naman dito sa Ultra Mega. Presyo mababa na, mas pinababa pa. Ay! Ganyan pag Ultra Saan Mega. ka pa? Ayan, thank you Ultra Mega. Yes. Sa tinitindahan namin. Diba? Napuno ang tindahan namin. Updated na, hindi na expired. Hindi na tumikin. Yes. Hindi na tapakin siya. Ayan, syempre pa, ang ating panayam pa rin si Enzo Almario. Ang kanyang madamdaming kwento. Tungkol sa di umano'y pangahalay sa kanila. Ayan, at syempre, gusto ko lang batiin yung aking kapatid. Belated happy birthday kay Lucky. Ay, happy birthday! Kanor, pandaan. Happy birthday, Lucky. At kay Ate Mile. Ate Mile, happy birthday! Di bait? Aray ko! Bait, Gina. Ay! Ate Mile! Ito po ulit ang lingkod, Papa O si Oji Pile. Lagi sasabi at papaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga, Huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa akin? Ichika mo na! Dali! Oji, bait. Bait na. Bait. Ako bait, no? Bait, Oji. Ito, dumi. Dumi. Tama na! Pienso nila yan! Wow! Teka muna.
muna, may papakwento ko kay Johnson. Ano yun? Meron naman pinost. Ano yun? Yung pag-shoot ng mga sa basketball ng mga bagets. Tapos ang ending, tinrip niya sa resort. Ay, ang taray. Nanalo kasi dito Oji sa pustahan. Kaya nag-pitch kami. Pero sabi mo, 2 years ago pa yun. Oh. Hindi ko na maalaala your Kaya, honor. sabi ko sa'yo. Magka-basketball na nag-swimming? Kaya nga, sus, ayun na nga yung sinasabi ko, paano ka makakaipon? Pangarap mo magkaroon ng kotse. Nakakenta ba niya sa'yo yung isa pa? Na ano? Na yung isang basketball player doon. Sino? Doon sa mga kasama niya sa Bakit? Bakit? Tinawagan siya ng jowa. Tapos? Tinatanong kung ano daw relasyon na. Oo nga, ikwento mo nga sa amin. Tinawagan siya kasi nakita nga yung post niya. Ano sabi? Nakasama yung jowa, yung boyfriend. Wala, pinunasan ko lang naman ng pawis, yung jowa niya. Ano yan, imahe? Masama bang punasan ng pawis? Masama, lalo na kung wala naman kayong relasyon. Ba't mo pinunasan? Pawisan! Ito, Oji, pawisan. Ang dami pawisan sa kalye, hindi mo pinupunasan, ha? Siyempre, ganun talaga sa basketball. So, naniwala pa yung babae. Hindi ko na nakaalam kasi binilak ako eh. Hindi ko na paliwala. Wala ka palaman, nagdilanti mo, Josa, kaya ka inuubo. Kasi may buhok ng lalaki.